99W, tinaas na ni Pag-asa bilang Tropical Depression, Ineng. Pero ang kilos ito ay papalayo ng bansa. At Metro Manila, kabilang na ang hilagang kanluran ng Luzon, aasahan pa rin ang tuloy-tuloy na ulan, dulot pa rin ng ating habagat. Hello, good morning mga folks. Welcome pumalik sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, September 5, 2023. Ang oras natin boys from ngayong umaga ay alas 9:46 na o 47 na ng umaga. Patuloy pa rin ang mga pag-ulan dyan sa bahagi ng kanluran ng Northern Luzon, especially dyan sa bahagi ng Zambales. Kagaya pa rin karon ay tuloy-tuloy pa rin ang epekto ng habagat at nagpapaulan sa bahagi niyan ng Angeles, Pampanga, kabilang na ang Olongapo at Ibas, Zambales hanggang sa bahagi pa rin ng Dagupan at ilang bahagi ng Northwestern Luzon kasama ng La Union, ang Baguio City all the way sa bandang Ilocos Sur. At inasa natin nagsususpend pa rin ng klase ang areas na yan sa bahagi na yan na aking nabanggit. Sa ating lightning detection system ay may pagkulog at pagkidlat po, umiiral pa rin sa may hilagang kanluran ng Luzon, especially sa may bandang baybayin ng Zambales at ilang bahagi ng Pangasinan. Kaya manatiling mag-iingat mga folks dahil yung ating atmospheric pressure ay nagiging katamtaman at nagiging lightning stormy ang ating indikasyon. Especially dyan sa bahagi na yan ng North Eastern Luzon. Pero medyo malayo naman ito kung saan naroroon ang monsoon trap o surface trap nitong si Tropical Depression Ineng na itinas na nga ni Pag-asa. Pero sa aking tropical cyclone sector na natili pa rin isa siyang active low pressure area. Pero dahil critical, pasok na kasi yung 1-minute average wind speed nito sa ating category as tropical depression, kaya maituturing na rin natin itong tropical depression. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, humid po, at mostly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan City. At makikita na naman natin na may pinakamababang temperatura since 6 o'clock AM dito sa amin sa Caloocan, nasa lowest of 26.9 degrees Celsius. Kahapon napagtala kami ng pinakamataas na temperatura at 28.9 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon, 2:35 PM na. So, comfortable itong maituturing sa amin sa Caloocan, kaya mababa rin ang aasahang heat index na nirecord sa amin kahapon at 36 degrees Celsius. Pero kung sisilipin natin ang heat index mula sa nationwide natin, mula sa mga weather stations si Pag-asa, para kahapon of September 4 ay ang nangunguna sa pinakamataas na heat index. Kung sisilipin natin ay ang areas ng Borongan Eastern Samar pa rin na nasa 45 degrees Celsius. Halos kapareho lamang niya ang bandang Dipolog sa Zamboanga del Norte. So yung Katarman Northern Samar para, Borongan Eastern Samar, sorry, at ang bahagi ng Dipolog Zamboanga del Norte ang may parehong mataas ang heat index. Sa ating PX streams in past 24 hours, nangunguna ang Butuan sa may pinakamataas na alinsangan na sa 35.1 degrees Celsius. Dito sa may Baguio City, stationary pa rin sa lowest temperature sa bansa na nasa 17.6 degrees Celsius. At ang Baguio pa rin ang nangunguna sa may Inulan na nasa 31 millimeters ang total rainfall. Kasalukuyang maliit lamang o 0.3 mm lamang ang inulan sa amin dito sa Caloocan, pero kahapon nakapagtala kami ng total of 49.5 mm ang total rainfall. So mahigit 400 na po ang total rainfall dito sa amin sa Caloocan City sa loob ng 7 araw o sa loob ng isang linggo. Sa ating outside humidity, nasa 89% pa ating outside humidity at tumataas ito ng 4% since last hour. Ating atmospheric pressure nasa 1,009 hectopascals, steady ito since last hour. At sa ating high tide and low tide status na nakasalukuyang low tide o bahagyang low tide sa atin dito sa Manila Bay, pero unti-unti na lang itong nagha-high tide. May 4 hours and 30 minutes para mag-high tide mamayang hapon, alas 2:26 ng hapon.
Sa mga bebiyahe ngayong araw ay sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at tinasa lulubog ito mamayang 6:05 PM. At ang ating warning gibos sa 70% na lang po ang liwanag sa buwan ay sisikat ito mamayang gabi 10:06 PM at inaasahang lulubog ito kinabukasan na ng umaga 10:26 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, inaasahang magiging maulap pa rin at maulan na may localized thunderstorms na nasa 100% ang chance sa dito sa Metro Manila o Karatig, Metro Manila. Ganon din bukas. Magiging partly cloudy ang inaasahang panahon bukas na may mga localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. Pero inaasahan daw na mababa ang chance na pag-ulan bukas at 48% chance. Today, highest temperature expected ay 31 to 29 degrees Celsius at lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. At according sa local weather advisory mula sa data feed ni Pag-asa kaninang alas 4 ng madaling araw ay namataan nila ang sentro ni Tropical Depression Ineng nasa layong 915 km east of extreme northern Luzon ito. At gaya na sabi ko, palayo po ito sa bansa na may maximum sustained wind na 45 km per hour malapit sa gitna at bugsong umabot ng 55 km per hour, which is very critical pa sa aking tropical cyclone sector na ang bugso ay nasa 45 km per hour. Kaya may kukonsider ko na rin as tropical depression. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery at makikita po ang mga trap na ito ng southwest monsoon natin na umiiral pa rin sa kanluran, sa hilagang kanluran ng Luzon mula dyan sa may Ilocos Norte, bababa ng La Union, kasama na ang Benguet at Baguio City, Pangasinan, at dyan sa may east portions ng Zambales, damay pa rin ang Olongapo hanggang dyan sa may Bataan, at siyempre ang portions ng Metro Manila medyo damay-damay pa rin, so makakaranas pa rin ng mga biglaang bugsuan ng mga pag-ulan at may mga aasahang mga bugsuan pa rin na hangin. At kita naman sa ating infrared VIR o true color na maliwanag pa rin ang makakapal na kaulapan nito sa kanluran ng Hilagang Luzon. Di gaya sa may northeastern Luzon, medyo maulap lamang ang himpapawarin sa kanila dyan sa may Cordillera Administrative Region sa bahagi ng Cagayan Valley, Isabela, pababa ng Kasiguran at dyan sa bahagi ng Baler Aurora. However, di gaya sa kanluran ay makakaranas pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagulog ang bahagi niyan ng silangang bahagi ng Northern Luzon, pababa ng Isabela at Baler Aurora. Lalo na sa hapon o sa gabi dahil medyo mainit ang temperatura dyan na tumaas since kagabi. At yung outer trough nitong si Ineng ay medyo nagpapangabot dyan sa may northeastern Luzon sa baybayin ng Burnham Rise, kaya asahan ang mga isolated at kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan dyan sa baybayin ng northeastern Luzon. Siyempre, hindi na natin masyado isa-isahin yan. Asahan na natin ang buong Northern Luzon ay makakaranas ng mas maulap na himpapawarin pa rin at mga kalat-kalat na pag-ulan pababa ng Central Luzon, kabilang na sa may Bulacan at sa mga areas na ay nagsuspend nga po ng klase hanggang sa may kalurang bahagi ng Zambales, pababa ng bahagi ng Angeles, Pampanga at dyan sa may San Jose sa Bulacan at dyan papasok ng Valenzuela at dito sa may Caloocan at Quezon City. Asahan ng mas maulap pa rin na himpapawarin, so medyo makulimlim, mababa ang ating UV index at light intensity na naglalaro lamang sa 200 to 300 watts per cubic meter. At dyan sa bahagi ng South Luzon, halos buong areas ng Calabarzon, makakaranas pa rin ng mga ilang part dito mostly kaunting iiral at mga isolated rain showers at ilang pagbugso dahil lamang sa ating pagdaloy ng ating southwest monsoon rains. Ayan, no? Yung southwest monsoon rains. Dahil sumabay na siya sa daloy ng southwest monsoon pero nangunguna na ang mga southwest monsoon rains natin. No? Maabot ng bahagi ng Southern Luzon. Siyempre, damay ang bahagi ng oriental to occidental Mindoro pero mas nangunguna mga nangunguna pa rin ang bahagi ng oriental Mindoro. Kaya expected pa rin ang mga pag-ulan dyan, kabilang na ang bahagi ng Coron, Palawan at dyan sa bandang bahagi ng Culion Island at sa bahagi ng El Nido. Pero sa bahagi ng buong Palawan, dyan sa may Puerto Vicenza, medyo partly to mostly cloudy ang mas mostly naiira dyan. So asahan pa rin mga ilang isolated rain showers at mga pagbugso ng hangin epekto ng ating southwest monsoon. At sa bahagi ng Bicol region, magiging partly to mostly cloudy ng iiral, lalo sa Camarines Norte. Although medyo mataas ang heat index na unti-unti dyan, ay makakaranas pa rin kayo ng mga ilang isolated rain showers. Bagamat medyo maalinsangan ng iiral dyan,
ang expected natin dyan sa buong Bicol region, kabilang na ang Camarines Sur, ilang bahagi ng Iriga hanggang Sorsogon na po yan. Pero magkakaroon ng mga ilang part dito, mostly cloudy, epekto ng mga ilang surface trough pa rin at monsong trough na nahihila mula dito kay Tropical Depression Ineng. Pero maninipisan lamang ito, so asahan pa rin mga isolated rain showers sa halos buong Kabikulan areas. Pero nangunguna ang medyo klaro ang himpapawid, so mga partly cloudy lamang. So forecasted isolated showers ang ilan sa Bicol region at iwas na lamang sa tinding sikat ng araw, so magdala ng pananggalang dito at asahan ang mga pagtaas ng heat index ng bahagya maghapon. At sa bahagi ng Southern Luzon mula sa may Marinduque kasama na ilang bahagi ng isla hanggang Masbate na po yan, magiging partly tumusit cloudy ng iiral. Mga isolated lamang din na mga pag-ulan at may mga pagkilat at pagkulog lalo na sa bahagi ng Panay Island, pasok na po ng Visayas region. However, ang bahagi ng Visayas ay magiging partly tumusit cloudy lamang at mga kalat-kalat at pagbugsuan ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dahil sa nahihila ng monsoon trough mula rito kay Tropical Depression Ineng. At makikita dito sa True Color satellite imagery natin ang manipis ang mga kaulapan na to o monsoon trough na nahahatak patungo dito sa sirkulasyon nitong si Bagyong Ineng. Pero manipis lamang ito, so mga kalat-kalat na mga pag-ulan lamang ang mga iiral at mga kaulapan. Ang iilan sa buong bahagi ng Panay Island, Negros Region, Central Visayas sa may Cebu at Bohol areas, Tacloban, hanggang Eastern Samar na po yan. So magdala ng pananggalang sa ulan, kahit na madalas ay light to moderate showers lamang ang iiral. Sa bahagi naman ng Mindanao ay ang bahagi ng Zamboanga Peninsula, all the way hanggang Surigao del Norte, damay sa epekto ng monsoon trough nito na nahahatak ay Tropical Depression Ineng at nagsasama ang ilang surface trough dito sa may silangang bahagi ng Mindanao na magkakaroon ng mga kalat-kalat na maulap na papawarin at mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog lalo na sa may Zamboanga del Norte ha. So magdala po ng pananggalang sa ulan, halos maghapon, magiging dynamic po ito although mataas ang heat index ang aasahan, kabilang na ang isla ng Basilan at Ulo-Sulu at ang buong bandang Osami City, papasok na po yan ng Marawi o bahagi ng BARRM at Sorsogon ay makakaranas ng partly to mostly cloudy at mga ilang kalat-kalat lamang o isolated rain showers. At bukod sa maulap na yung papurin at mataas na bahagyang heat index, lalo na sa may General Santos City ay medyo maalinsangan ang lagay ng panahon hanggang sa may bandang Kiyan ha. So wag mo na rin masyado magbilad sa tinding sikat ng araw although magkakaroon ng mga ilang kaulapan at mga forecasted na mga pag-ulan lalo na sa hapon o sa gabi. Sa may Davao region magiging maulap din na himpaporin, so isolated at mga ilang light rain showers ang madalas na iiral ngayong umaga. Pero pagdating sa hapon, mga isolated na mga ilang hanggang moderate rain showers, especially sa bahagi ng Valencia, sa may Malay Bukidnon, hanggang sa bahagi ng Northern Mindanao, kasama na ang Cagayan de Oro, Butuan, at Cabadbaran City. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. At so far, itong si dating low pressure area, ay itinaas na nga ni Pag-asa sa Tropical Depression Ineng. Pero sa akin tropical cyclone sector, nanatili pa rin siyang low pressure area. Pero yung kanyang 1 minute average wind speed na kasi niya ay nasa 37 km per hour at bugsong umaabot ng 46 km per hour. So makikita naman dito yung 1 minute average ay nasa wind gust pa lamang. Pero sa ating 10 minute average wind speed ay may ituturing na itong average wind speed. Kaya itinaas na sa local name natin na Tropical Depression Ineng. Bagamat LPA pa lamang sa aking tropical cyclone sector dahil nga po sa kanyang 1 minute average pa lamang. Ang central air pressure niya ay sa 1,001 hectopascals na at kumikilos ito ng pabahagyang north-eastward sa bilis na 17 km an hour. So malamang sa loob ng 24-hour period o baka bukas na ng umaga ay inaasahan ng lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung masyadong mabilis ang pagkilos niya, maaaring baka mamayang gabi pa lamang o bukas na madaling araw na inaasahang lalabas agad ng ating PAR itong si Tropical Depression Ineng. At kung sisilipin natin sa aking Automated Global Ensemble Forecast System, ay makikita po ay kikilos nga ito pa north-northeastward at sa loob ng 24
hour period ay e-exit din agad ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So baka bukas na ng madaling araw nga, according sa aking automated global ensemble forecast system, ay e-exit na rin ito agad ng ating Philippine Area of Responsibility. So maaaring babalik din agad siya sa international name na 99W. Kung sakaling mananatili pa rin siyang nasa tropical depression sa ating local name habang pag-exit ito ng ating PAR either bukas na ng madaling araw. So by September 6, 2023 na ito, inaasang i-exit kagad ng ating Philippine Area of Responsibility according sa aking global forecast system. At kung sakaling magkakaroon siya ng further intensification, ay maaaring kumilos ito pa north-northeastward patungo sa direksyon ng Tokyo. Ayan o. So bandang Tokyo at so far very critical na maaaring ito ay posibleng maglandfall sa bahagi ng southern part ng Tokyo, Japan. Depende sa kanyang cone of uncertainty, dahil medyo malawak pa ang kanyang cone of uncertainty, maaaring lumihis lamang ito ng bandang Yokohama o ng Chiba at dadaan lamang ito sa isla ng Hashiro o Arugashima sa bandang southern ng Tokyo sa baybayin. So depende pa rin po kung maglilihis ang kilos nito sa susunod na 60 to 70 hour period. So depende yan sa movement speed. Within a 72 hour approximate period ay maaari pa itong mas lumapit sa kalupaan ng Yokohama area at maaaring dumiretso ng Tokyo. Sa ngayon ay maliit, medyo pa lihis pa ang kanyang forecast track hanggang din sa may bandang southeast ng Tokyo. So dahil palayo naman ito ng bansa ay hindi natin masyado concern itong si Tropical Depression Ining na maaaring sa loob nga ng 24 oras ay e-exit din agad ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon may mga susunod pa ba mga low pressure area maliban kay 99W? Well, so far after nyan ay meron tayong isa pero maliit ang probability niya na nasa at least 20 to 40%. Malamang ito ay C97W at malamang ay wala pa tayong namamataan sa loob ng 48-hour period dahil C97W nga na ating binamatayan ay posible pa rin itong mag-dissipate o mag-dissolve. Pero sa ating global spectral model na ating ginagamit ay so far ay wala tayong masyado nakikitaan na bagong sirkulasyon maliban sa binabantayan natin C97W na natili pa rin nagsha-shallow circulation. Pero pagdating sa mean sea level pressure halos hindi significant yung pamumuho nitong C97W na ating binabantay na isang low pressure area pa rin. Natatawid dito sa bahagi ng Guam by hanggang September 9 to September 10, 2023. So titingnan natin din. So far, wala pa tayong namamataan na kasunod dito na low pressure area o anumang bagyo na mabubuo hanggang sa susunod na linggo. Probably by September 11 ay titingnan natin o by September 10 malalaman natin kung magkakaroon ng bagong mamumuo na anumang tropical wave. At kung sa mga computer models ang ating pagbabasihan, may nakikitaan nga na maaring C97W ito. Dahil according kay GFS ay magkakaroon ng intensification at mukhang kikilos ito pakanluran. Ang approximate date forecast nito ay by September 8 to September 12, 2023. So titingnan natin kung C97W pa rin ba ito o isang bagong low pressure area na susunod kay 99W. So, obserbahan natin yan at nitong week na to dahil maaaring magkaroon ng development yan. Base naman sa ECMWF ay ganun din, mayroong low pressure o shallow circulation din na mamataan sa may bandang Guam. So, titingnan natin kung ito ay C97W o bagong low pressure area. Kay NABJE naman, walang significant na pinapakita pa si NABJE pero maaari sa susunod na 24 oras ay magkakaroon tayo ng bagong update mula kay NABJE. Sa ngayon, ang most accuracy na pinapakita ay kay ECMWF at GFS na parehong may significant na pinapakita na either C97W ito na magkakaroon ng intensification o kasunod ni 99W. So, titingnan na lamang natin mga folks this week kung magkakaroon ng significant development yan. Dahil ito ay kikilos kasi pakanluran na posibleng naglalaro pa yung probability niya na kumilos pa hilaga o pakanluran. Well, sa ating General Flood Advisory warnings mula sa Data Philippine Asa, according sa kanila ay ang may chance pa rin na babahay ng bahagi ng Mimaropa
dyan sa may bandang Occidental Mindoro at ang bahagi ng buong Palawan area. Nakataas sa General Red Flood Warning daw. Kabilang na ang bandang Quezon City at Pasig City, sa bandang General Trias Cavite at Calamba, Laguna. At dito naman sa may Northwestern Luzon ay ang buong bahagi ng Zambales area. Dito sa may bandang Masinloc, Botolan, Iba, Zambales, pababa ng San Fernando, Olongapo hanggang dyan sa may Maribeles, Bataan. Sa may bandang Ilocos Region naman, kasama ang San Fernando, La Union, Baguio City, at kasama ang bahagi ng Pangasinan, sa Tagupan at Bolinao. At sa Hilaga naman, sa may bandang Abra hanggang Ilocos Norte, sa may Luwag City, Bigan ay kasama pa rin sa nakataas na posibleng babahain ngayong maghapon. Dahil nakataas po at tuloy-tuloy na inuulan na bahagi niyan, epekto ng ating southwest monsoon. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, September 5, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, September 5, 2023. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa may pamang detalya na gusto ninyong malaman. Makikita niyo lamang sa left side ng aking website. Kung titingnan niyo dito sa may left side, makikita niyo yung buong detalya na gusto ninyong malaman na hindi rin natin na isama sa report ngayong umaga. At sa mga ibang data feeds mula sa aking weather station exactly sa Caloocan City, sa mga kababayan ko sa Caloocan City, at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.